Amay salamat gid sa pulungon nga pamalandungan namon sa kabuhi ni David. Nga kung sa diin pahayagi kami sa bulig sa Espiritu Santo nga mahangpan namon ang imong pulong nga ma-apply namon sa amon nga kabuhi, nga kung sa diin sa amon pagpangalagad isa ini kaisog nga manindugan kami sa mga kasiguraduhan nga prinsipyo nga amon pagauyatan, nga anuman ang magkalinabo sa amon kung sa sining kalibutan hindi kami malingkang sa amon nga pagpangalagad bangod may Diyos kami nga masaligan. Ini nga akong pangamuyo sa pangalan ni Kristo Jesus at ang tanan nga siling amen and amen. So magalingkod kita. Nagtubuti ninyo ako manalon ang isa na titulo na Unwavering Assurance of David. Ang Salmo 25 nagapahayag ini sa pagpanglakaton o kung kabuhi nga mabudlay nga hindi kita magmadinalagpon kung magsalig lang kita sa aton kaugalingon nga ikasangkol. Kag diri naton makita nga kung sa diin o kung sa sining Salmo nga nagapahayag ini that we need to trust God more than trusting ourselves. Mas na more nga magsalig ikaw sa Diyos kaysa sa aton nga kaugalingon. Ay kung aton dumdumon bilang topic na ginadala na sa Wednesday prayer meeting, ara kami subong sa Salmo 20 na una nga part 1 sa amon nga pagtuon din pamalandungan namon praying people nga kinahanglan nga magpangamuyo ang isa ka isa kag magsimbahan sa Ginoo bago magkadto sa pagpakigaway. Pero sa madason nga semana o on this coming Wednesday, dira ipahayag ni David nga kung sa hindi lang may kumpiyansa siya sa iya nga kaugalingon, kundi ang kumpiyansa niya halin sa Diyos. Confident of a leader, kag sa katapusan ipahayag niya in verse 9 in Psalms 20, as sovereign Lord nga magasabat sa iyang pangamuyo. Kag nakita naton dira sa madason pagid nga mga sinimana kung itugod sa Dios ang Salmo 21 ipahayag niya kag ginhandura kung paano niya naangkon ang kadalagan sa bulig sa Dios sa maglilikan. Kaya ginatulog niya sa malabuton kung paano man siya pagabuligan pagid sa Dios. So ini nga Salmo nagapahayag na kung sa diin mas namor kita magsalig sa Dios kaysa sa aton kaugalingon. We need to trust God more than trusting yourself or ourselves. Kaysa sining Salmo din natin makita kung paano nagsalig si David sa Diyos, hindi sa iya kaugalingon. Kag diri nagpangayo siya sa bulig sa Diyos na kung sa diin sa Diyos nga iya nga ginasaligan. Kag nagakinahanglan siya sa mga pagpanudloan o kung pamaagi kung paano niya iniiga kabuhi nga magapanglakaton siya sa insakto nga mga dalanon. O kung diri natin makita sa verse 4 kag 5 nga nagakinahanglan siya sa kaalam halin sa Dios nga mag-obra sa isang insakto nga desisyon nga kung sa din tagaan siya sa kaalam nga ma-apply niya sa iya nga kabuhi. In verse 4 and 5, the psalmist crying out to God for wisdom as he makes his in every decision. Sa tagsa ka mga decision sa kanya kabuhi, wala siya sa iba na ginadampan, hindi nagadamot siya sa Ginoo na magpangayo sa kaalam kung paano niya igakabuhi. Eh hambal sa pulo nga makita dira ang bago niya, Ginoo, tudloy ako sa imo pamaagi. Tudloy ako sa pagkabuhi nga suno sa imo kamatuoran, kay ikaw ang Diyos nga atong manluluwas, ikaw ang akong ginasaligan permit. Hindi lang talab siya, kundi permit na ginasaligan ni David. Nga kung sa diin makita natin rin, nga kung si David walang nagsalig sa iya kaugalingon, dapat kita hindi magsalig sa atong kaugalingon, kundi magsalig kita permit sa Ginoo. So may mga rason nga kinahanglan magsalig si David sa Ginoo. Kaya kung sa iya lang kaugalingon na ikasangkol, hindi gid siya magmadinalangkot sa pagpanglakaton niya sa sining pagpangalagad niya sa Ginoo. Unang rason, may apat akong karason. Bahin siya sa atong panugod. Bangod sa kadamo na mga kaaway nga
dumot sa iya. Amo ning rason. Damo sa kaaway si David, sa diin siya magkasalig in verse 1 and verse 19. Dapat magsalig siya sa Ginoo. Kag ang ikaduhang nga rason, bangod madamo ang iya kaaway kag nagadumot sa iya, ang iya kakabuhi arak pero may nabutang siya kataragman. Sinong din kilala niya? Nga nagakuha sa iya mga tiilan nga kung sa diin makuha sa siod sa kaaway. O kung siya lambat sa kaaway, nagalatag ang iya kaaway sa mga siod sa iya mga dalanon. Pero ang Diyos nagakuha sa iya mga tiil nga hindi siya masiod sa kaaway. Nabutang sa peligro ang kabuhi ni David. Kung hindi subulid sa Ginoo, hindi gid siya makagawas sa mga ginaplano kag mga pahito sa iya nga kaaway. Kag ano ang katuyuan? Nga ginahingabot si David, nga nabutang sa peligro ang iya nga kabuhi, nga ara nabutang sa katalagman ang iya nga kabuhi. Kaya ang tinutuyo bangod luyag nila mapakahuyan si David. Yung balik-balik dinaya verse 2, verse 3, verse 20 in ESV translation, to put to shame. Pakahuyan nila si David. Pakahuyan nila ang alagad sa Ginoo. Kag diri naton makita David know that the path of life, ang mga dalanon mula sa kabuhi, that the path of life was not easy. But he succeeded in the journey because he held to the three unwavering assurances. Amo ni iya ginauyatan nga naging madinalagton siya sa iyang pagpanglakaton. Kung sa kabuhi isang kasoldado, wala na sa pinakamatahong pa kundi mag-abide gid lang siya sa mga pagpanudluan o kung pagsulundan sa iyang commander. Soldado ni si David mo. Amo ning tatlo ka prinsipyo nga ginauyatan ni David nga kung sa diyan wala siya nalingkang sa iyang pagpangalagad kundi may kasiguraduhan siya nga prinsipyo nga ginauyatan sa iyang kabuhi. Kagabay pa ano man ini ang uyatan naton sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kaya atong nga kabuhi sa sining kalibutan hambal sa ulihing ambahanon sa usana, as we walk from earth into eternity, kinahanglan naton sa prinsipyo nga uyatan halin sa kalibutan ang atong pagpanglakaton hasta sa bihag nga kinabuhi. So kung kisa sa atong nga kabuhi, may mga kaaway kita nga nagahingabot sa aton. Hindi makita may mga kaaway kag hindi magahingabot sa imo. Kag ginakaaway naton nga nagahingabot sa aton, nagaubra na sila sa mga siod, sa aton mga dalanon, mga trap. Sa ulay ang trap nila nga ginagamit mga lambang o kung ano man nga siod. So may mga siod man ang atong kaaway nga kung sa diin, kung wala sa prinsipyo nga magabulit sa atong hindi kita magpatinalagon, kag ang katuyuan sa atong nga kaaway, kita iya pakahuyan, luyag nila makita ang atong kapertihan, luyag nila makita ang nagausmod ang imong kabuhi, luyag nila makita ang imong kalubigan. So ang prinsipyo nga atong uyatan, pamalandungan naton ang prinsipyo nga ginauyatan ni David, nga kung sa diyan maka-experience ta sa kadalagan sa pagpanglakaton naton sa sining pagkabuhi halin sa kalibutan pangadto sa bihag na kinabuhi. So amin nga atong naging pamalandungan kag mensahe nga ginahatag sa aton sa Ginoo, the three unwavering assurances. Una, nga dapat naton nga tuuhan, patihan, uyatan, kuptan, the help we need comes from God. Makaamin kita sini. Yang atong bulig nagahalin wala sa iban. Hindi sa iban nga tao, hindi sa impluwensya nakon, hindi sa akong kaugalingon, hindi sa akong manggad, o kung kay sino man, kundi ang atong bulig nagahalin mismo sa Diyos. Dere nagasalig si David nga ang iyang bulig wala nagahalin sa kung kay sino, kundi sa Diyos nga iyang ginapangalagaran in verse 1 doon to 7, pero basahon nato ng verse 1 down to 3. Ang amal sa pulong, Ginoo nga akong Diyos, sa imo ako nagapangayo o kung nagapangamuyo, kag nagasalig. Hindi pagtuguti nga mahuyan ako o kung magkalipay ang akong mga kahaway nga maperdi. Ang nagasalig sa imo, ako ning pinakayabi. Hindi mahuyan, pero ang nagaluib sa imo, ako ning mga katawhan nga wala nagasalig sa Diyos. Mahuyan o kung kabangdanan nga mahuyan sila. Dari nato magkita biskan pa sa Salmo 34 versikulo 8. Taste and say how good is the Lord, and blessed is the man who put
kadudahan. Ang ibang translation, malipayon. Kung nagasaling ikaw sa Diyos, ikaw ang tao nga malipayon. Kag makakita ikaw sa kaayos ang Diyos sa imo nga kabuhi. Psalms 34, verse 8. Kag ang kamaturan nga nakita natin rin, or true to founder, the true source of help of David comes from God. Ang Diyos amo ang nagabulig kay David. Iabandonaman siya, kontrahon man siya sa kaaway, wala man sa paybulig sa iya, pero ang nagabulig kay nagapabakod sa iya, amo ang Diyos nga nagamahanan nga iya gina pangalagaran. Kag may mga senaryo sa kabuhi ni David, even in one of the darkest hours of David's life, when he had lost everything, he encouraged himself in the Lord his God. Din siya nakakuha sa kabakod. Sa iya Diyos na ginapangalagaran, amo ang nagpabakod kay David. In Psalms chapter 30, verse 6, ang hambal sa pulong, nagdako na gayud ang problema ni David, tungod nga naglain ang buot sa iya mga tinawo, sa pagkabihag sa ilang mga kabataan. Kag nagaplano sila nga batuhon na siya, pero ginpabaskog siya sa Diyos, sa Ginoo, o kung ginpabaskog si David sa Ginoo nga iya Diyos. Abi mo kung ano ang nagkailabo sa sining Salmo, Kapitulo 30. Ang katawhan ni David, kaupod sa iya duwa ka asawa, kaupod ni Abigail nga asawa dati ni Nabal, kag kaupod sa mga kabataan, kag ila asawa sa iya mga soldado, ginatake ang ilang kampo. Ginluto sila sa kaaway. Gindala ang ilang mga manggad, ang ilang kabataan, ang ilang mga asawa. Karon ang mga tinawo ni David, at iya pa mga masuod o kung igsanan ng mga soldado na aking sila batuhon nila sa David. Wala na siyang tao o kung tinawo niya na nag-aubyon sa iya. Sino nagpabakod sa iya? Ang Diyos ang mga nagpabakod sa iya. So ang ginhimo ni David, may isa'y sinto siya ng mga tinawo. Ginlagas nila ang mga Amaliknon, kag paglagas nila sa mga Amaliknon, ang 200 din kapoy pa. Gimbayaan nila ang 200, ang 400, padayon na naglagas sa mga Amaliknon. Kung basahon ninyo ang kabukusan sa libro sa 1 Samuel chapter 30. Kag dira nila nakita may isa ka Ehiptohanon na ulipon sa isa ka Amaliknon, ginpakaon nila ito mapatay lang isa ka ulipon na Amaliknon. Karon nagpangayo sila sa pulig, diin bala nagakampo ang mga Amaliknon. Alaban sila sa isang Ehiptohanon. Magsumpa anay kamo sa Diyos na inyo ginapangalagaran, nga hindi ninyo kung pag-itugyan o kung pagpatyon, ay buligan na akong kamo. Buligan sila sa Ehiptohanon. Kag sa grasya kag kaluoy sa Diyos, nga agaw nila ang ginkuha sa mga Amaliknon, nagpalalagyo pa ang mga kabataan na nagsakay sa kamilyo. So nakita natin ang paghikot, ang pagbabakod sa kabuhi ni David nga ang Diyos nagdala sa kadalagan siya. Hindi ang mga soldado. So pagkamatuod na sa naagaw na nila, kag nakuha ang kabataan, kag ang asawa, kag ang mga manggad. Nagreklamo pa ang 400 na mga soldado ni David. Na ang hambal sa mga tinaw ni David, hindi dapat natin pagpatihan ang 200 na wala nagukod sa aton. Ibalik na lang ang ila asawa kag ang ila kabataan. Pero nanamian ko nga batasan ni David, patas siya ng klase sa leader. Ang hambal ni David, pariho lang ang nagbantay sa gamit. Kay man, tinkapoy ang 200 ng mga soldado niya. So karon dira ka mo, ibili na mo ng gamit, bantayan ninyo, kag gamit ang magrumbo sa pagpakig-away. Pariho lang ang kapartihan sa nagrumbo sa pagpakig-away, kag ang nagbantay sa atong gamit. Tanan may kapartihan. Nagupod man sila o kung wala. Pero nakita natin dahil nga prinsipyo, ining mga soldado niya, biskan pa ang isdalan kag mga hangkilan ng mga soldado, isa pa nga nagtamay sa iya, pero ang Diyos wala din nag-abandona kay David. Ang Diyos amo ang nagpabakod kay David. So kung isa nagkakaluya kita, tano na lang ni Dinuuman, dodamo na ko siyang taway, kay hanggang ba sa pulo nga daan, those who live holy and godly will be persecuted. Matarong kaputli nga ng atong pagkabuhi nga, hindi na atong balikawan mga nagahingabot sa atong nakabuhi. Nga hindi na atong balikawan nga atong ginabandon nga ko sa tao.
pamilya, kung isa ginabandula kita. Bisa na masukod na itong abyan, ginabandula kita. Pero naka-experiensya ka man sa pag-abandula sa tao, but never God abandon you. Amen. Wala ka yung pabayaan sa Ginoo. So karon mahatag kita sa palamangkutanon. Ano ang ginoobra ni David sa tinion nga nagakinahanglan siya sa bulig si Dios? Amo ni ato ang relasyon. Ano ginoobra ni David? Una, pangamuyo kag pagsalig. Ang pagpangamuyo kag pagsalig hindi mo ni masiparar. Nagasalig ka sa Ginoo, gani nagdamog ka sa iya. Kag nagpangamuyo ka sa iya, bangod kay nagasalig ka sa iya. So hindi mo ni sila masiparar. Nagpangamuyo si David, bangod kay nagasalig siya sa Diyos niya nga pangalagaran. Nagasalig ako, gani magadamog ako sa Ginoo, nga siya gitlang ang magabulig sa akon. Kaya nga man sa pulong ano niya, basahon nato liwat. Ginoo nga akon Diyos, sa imo ako nagapangamuyo, kag nagasalig. May conjunction, hindi mo gitna mabulag. Amo ni ginaobra permi ni David. Abandonaman siya sa tao, ingabuton man sa sangyang at away. Biskan pang iyang panimalay, pero sa diin siya nagadamot permi, ay nagasalig sa Ginoo. Amo ni sekreto sa mga hakilan na leader na nakita nakon sa pulong. Ang pagtrabaho sa tuhod. Kaya every Wednesday dapat tarin ka. Biskan sa inyo panimalay, dapat nagapangamuyo kita. Biskan sa anuman na oras kung tinion, dapat nagadamok kita. Permi sa Ginoo, kay ina, isa kapag pakita, nga nagapahayag, nga kung nagadamok ikaw sa Ginoo, isa ka simbolo, nga nagasalig kita sa Diyos. Amen. So, dahil sa Wednesday prayer meeting, natulaan namon, nga ang pagpangamuyo, isa na ka manifestasyon sa relasyon natin sa Diyos. Kaya hindi ako magpangamuyo sa Diyos kung wala akong relasyon sa iya. Hindi ako magpangamuyo sa iya kung wala ako nagasalig sa iya. Ginoo nga akong Diyos, sa imo ako nagapangamuyo kag nagasalig. Hindi pagtuguting nga mahuyan ako. O kung magkalipay ang akong mga kaaway sa akong pagpaperdihan. Ang nagasalig sa imo, hindi mahuyan. Pero ang nagaluib sa imo nga wala man lang sing kabangdanan, mahuyan. Kung sisaon mo ang libro ni Jeremiah, nagpahayag siya. Ang mga tao na nagasalig sa tao, makaangkot sa kalubigan. Pero ang tao na nagasalig sa Diyos, hindi ang ipagpabayaan. Dahil kadua, na makita natin dre, ano ginobra ni David? Sa tinion, magpangayon sa sambulig sa Ginoo. Pulong kag paghamok. Hindi lang na may anak kita na pulong na ginapamalandungan, pero kinahanglan man, di mo upahampa ako sila. Kaya ang pulong, hindi na natin ma-apply sa atong kabuhi kung hindi natin inimahampan. Pag kumahampan ako ng pulong, dapat natin inigakabuhi. So magpangamuyo ko sa Ginoo, tagaya ko sa pulong nga maging giya sa atong kabuhi. Pahampa ako sining atong igakabuhi. Kaya naman sa pulong, Ginoo, tudlui ako sa imo mga pamaagi. Di na siya makita pamaagi sa Ginoo sa iyang pulong. Kagin verse 5, tudlui ako sa pagkabuhi, suno sa imo nga kamaturan, hindi naton maiga kabuhi ang pulong kung hindi naton inimahampan. Pagpangamuyo ka sa Ginoo, hindi lang pangamuyo ka pagsalig, kundi pagpangayo sa pulong, tagtagahan ikaw sa paghangop sa bulig sa Espiritu Santo. Paharpa ako kung paano naton ini igakabuhi sa akon nga pangadlaw-adlaw nga kabuhi. Ikatatlo, pagkaluoy kagugma. Amo niyang bahanon kagina. Nga kaluoy kagugma bilang ang atong kinahanglanon. Kaya mata sa verse 6 kag 7, wala ko naging dalapay. Ang aba sa pulong, dumduma Ginoo ang imo nga kaluoy kagugma nga imo ginpakita halin pa sang una. Hindi pagdumduma ang mga sala nga nahimo ko sang pamatan-on pa ako. Suno sa imo gugma, dumduma ako Ginoo, agud mapakita mo ang imo nga kaayo. Paano mapakita sa Diyos ang iyang kaayo? Yung pakita niya sa imo paagi sa paghatag sa kaluoy at paghigugma. Kay sa kabuhi ni David, hindi niya masaligan ang iyang kaugalingon, miskan siya, ginakonbiktar
kaugalingon, hindi ko makabutang sa pagsalig, kaya kung nabalaan mo lang ang Adamic nature or old nature sa tao, ikumpara mo sa balaan ni Diyos, makasiling ka kinahanglan ko sa bulig, kaya kung sa ako kaugalingon, wala kita sa kumpiyansa. Pupod mo nilagaw, pupod mo nitulog, kung siya ang daan na itong nakabuhi. Amo man ang rason nga kung sa diin, nagaupang sa ato sa pagpanglagan. So ang bali David, Ginoo, hindi man ko takos na buligan. Hindi man ko takos na buligan, o kung hindi man ko takos sa imo tubangan, pero ang akong gidlang, ginapangayo, ang imo magkaayo. Anong kaayo sa Diyos? Ang iya gugma, kagkaluoy, na magpadayon sa kabuhi ni David. Nga ginubis ka ng imo lang kaluoy, kagugma, buligi man ako. Dahil kung makatubang ka sa Ginoo, hindi lang kami, pangayo ka kami sa Ginoo. Dangog ka man, hinulso ka man. Ang mga pinakayabi na, pinulsol. Pero nung pamangkot, ihatag ko sa inyo, where does your help comes from? Sa diin bala, ang aton nabulig, naghalin. Si David, ang bulig niya, naghalin sa Ginoo, maning iyang unwavering assurance. Pag makita man nini sa mga kabuhi, sa mga katawhan nga nagapakadto sa Jerusalem, nga ilang bulig, ginasalig nila sa Ginoo, o kung naghalin sa Ginoo. Kung ari ka mo kung Merkules nga adlaw, nadala ni siya na ako ng tapiko, ang habal sa pulong tanawa, nagatanaw ako sa mga bukid, diin bala nagahalin ang akong bulig nagahalin sa Ginoo, na naghimo sa kalangitan, kagsak kalibutan. Malamang sa mo, 121, ang bahanon ni siya sa nagataklad sa bukid. O kung ang bahanon sa mga katawhan na nagabiyahe halin sa malayo na lugar, pagkadto sa Jerusalem, kay bawang naga sa ulo sila sa mga pag-adlaw sa kapistahan. So mga katawhan ngayon, nga grupo sa mga katawhan, nagapasalamat sila sa Ginoo nga akong bulig hindi halin sa bukid. Ang among bulig halin sa Ginoo nga sipte kami na wala sa sablag nga nakaabot sa balay alampuan sa Ginoo, bangot ang Diyos nakabulig sa akon. Dili man nato nakita ang kabuhi ni David sa Salmo 21 o kung Salmo 20 nga kung sa ginakilala ni David nga kung hindi gidlang sa bulig sa Ginoo, hindi gid siya maging madinalag sa iyang pagpangalagan. Ikaduha ang assurance ni David, kung kaina ang Diyos among iya nga ginasaligan, o kung sa Diyos siya nagapangayo sa bulig, subong ang Diyos nga iya ginasaligan is also a God that we trusted. Siya man gali ang Diyos nga dapat natin saligan. Nga ang kinahanglan natin magsalig sa Diyos. Bangod sa pamatasan, nga nagkita sa 8:14 na dapat saligan ng Diyos. Anong pamatasan sa Diyos? O kung ang iyang attribute, iyang karakteristik, nga dapat natin siya saligan. Una, bangod ang Ginoo, maayo kag matarong. Di na makita. Sa verse 8 kag 9, maayo kag matarong kag Ginoo, gani ginatudloan mo ang mga makasasala sa imo pamaagi. Ginatuytuyan mo ang mga magtinabuson sa paghimo sang husto. Ginatudloan mo sila sa paghimo sang pamaagi. Kung ang Diyos, ibutang na, kung ang Diyos maayo kag matarong, wala siya nagatudlo sa ato ng atong kabuhi, makaangkon kita sa kauswadon sa atong pagpangabuhi. O kung ko malasingon, kung ang Diyos maayo kag matutong, hindi siya pwede magtudlo sa imo, nga ikaw mapahamak, nga ikaw mismo, hindi ikaw makagawa sa sinang sitwasyon, kung tudloan niya ka para sa imong kabalbalan. Hindi. Kung maayo kag matarong ang Diyos, tudloan niya ikaw sa maayo man kag matarong man nga pagkabuhi. Amo ning pamatasan sa Ginoo nga nakita naton diri nga biskan ang isa ka tawo nga makasasala sa talon, kung magpasakop gid lang sa Dios nga magpaubos sa iya ini ginatudloan sa iya mga pamaagi. Kita mo sa kabuhi ni David, pagkatapos nga nakakomentar siya sa sala ni Bathsheba, naging kumpronta siya ni Nathan, ano ginhimo ni David? Nagpaubos sa atubangan sa Ginoo. Karon day baluan niya nga ang Diyos maayo kang matarong. In 2 Samuel chapter 12, basahan niyo kag pamaladungit.
Nami pa kay sa tinion maging sugo sa Diyos sinatan. May parabola siyang pindala. Sabi mo kung anong parabola? May duwa ka tao na nag-istar sa isa lang kabalwa. Kagang isa magaranon, madamo sa kasabatan. Ang isa imon, kay isa biglang ang iya karnero. Iya ini natipan, iya ini napakaon, ginpadako niya, kaupod sa iya mga kabataan. Kag ining iya isa ka karnero, iya ini ginakungkong, kag ginukabig nga iya nga bata. Pero sa tinion, na nagbisita, kag may bisita ang isa ka manggaranon, ginkuha sa manggaranon ang karnero sa imon nagaisahanon. Karon nagkanto si David, o kung sinatan ni David, abi mo kanang reaksyon ni David, naakig si David, ang amal ni David, magabayad siya sa 4 kapilo sa iya nga ginubra sila. Ang sabat sa iya ni Natan, you are the man. Ikaw, ina, David, nga isa lang ang asawa ni Uriah, matamo ka sa kasawa, kung kulang pa, talitugangan ko pa ang hambal sa Ginoo. Pero ginkuha mo ang isa, kagkaroon, nakaobra na siya sa batok sa Ginoo. Anong ginobra ni David? Nagmuy-nguy siya sa tubangan sa Ginoo. Kagang kanami lang sa Ginoo, pagod maayo siya ng matarong, ang hambal sa ni Natan, ginpatawad ka na sang Diyos. Matuod, ginag-angkon sa kapatawaran si David. Pero bangod ang Diyos maayo kag matarong, kinahanglan maka-eksperyensya si David sang pagbaid na maging maayo kag matarong ang iyang kabuhi. Ginpatawad na tuod si David, pero ang hambal ni Natan, mapatay ang imo subang nga bata kay Bathsheba, ikaduha nga bata na si Solomon. Sa sulod sa 7 adlaw nagpuasa si David, pero wala gid ginsabat sang Dios ang iya pangamuyo bangod katuyuan sang Dios. Natudluan niya gid si David. Kag sa imo mga kabataan magahalin ang pag-ilinaway. Biskan ang hindi na lain sa imo, amo pa ang gamiton nga kung sa diin ang imo mga asawa paghimuslan na makita sang hayag sa kadamhan. Pag ang ika-4 nga hambal sa Ginoo kay David, nga kung sa diin, grabe gid ang paghinulso ni David nga makita nimo. Ang sala nga giobra nimo sa tako, ipahayag ko ini sa kadamhan. So nakita naton ang Diyos sa gihapon mapinatawaran sa kabuhi ni David. Nga nakita naton kung paano ginbuligan si David. Nga nakita niya ang iya kalautan nga ginobra, pero naka-eksperyensya siya sa kaayo kag pagkamatarong sa Diyos. Naka-eksperyensya siya sa kapatawaran. So sa aton madamo makita sa sala nga ginatago sa tubangan sa Ginoo. Ang bali Pablo may mga sala nga nahayag, pero may mga sala nga ginatago. Ulihin na may baluan. Pero ang pinakayabi, dumduma ang kaayo at pagkamatarong sa Ginoo. In Romans chapter 2, ang ining dapat rason nga maginulso ang tao. Hindi bawat siningon nga maayo kag matarong ang Diyos, ginatuluan na kita nga magsagsag ang atong kabuhi, nga magkabuhi ni Murado. Kundi nagatutlo ini sa aton sa adlaw nga tanan nga dapat likawan naton kag magginulso kag magpanumbalik sa Ginoo kag magpakayo sa bulig nga kinahanglan naton ang iyang hamili nga pagbulig kag paghiya. So mga hamali David, ginatoy-tuyan mo ang mga mapinabuson sa paghimo sa gusto, ginatudloan mo sila sa imo pamaagi. Ang kabuhi ni David, ditudloan siya sa Ginoo. Pagkatapos niya sala kay Bathsheba, never din nakakomentaryo sa sala si David kung paano nagkomentaryo ang sala kay Bathsheba. Yes, may sala pa siya, nagpapatahan ng obra. Luwas sa pagpasinso sa mga soldado. Pero nakita nimo sa tinion, naging disiplina siya sa Diyos. Pangod ang Diyos maayo kag matarong. Naging mas putli pagid ang kabuhi ni David sa Ginoo. Hindi lang nakomentar niya ang ika-6 nga sugo, nga hindi ka magpatay. Nakomentar pa ni David ang ika-7 nga sugo, nga kung sa diin hindi ka magpakigilawas. Ang ika-8 nga sugo, nakomentar niya hindi ka magpangawag, yung kawag niya ang asawa ni Uriah. Kagay kasyang nga sugo, hindi ka magbutik, nagbutik sa kay Uriah. Tagang ikapulong na sugo nga kung sa diin, do not commit to covetousness. Nagkaibog siya sa asawa sa iba. Pero din nato nakita sa tinion, nagpangayon siya sa bulig sa Ginoo, makasasala si David. Pero Ginoo ang imo nga kaayo kag pagkamataro, amo bigla na
maging putli, kag wala siyang kasawayan ng iyang kabuhi. So dali natin nakita ang kamatuoran. Even as sinners, if he or she submit themselves to God in meekness, magpaubos nila siya sa Ginoo, God will teach them His way. Tuluan kita sa Ginoo kung paano magpangatatod sa eksaktong mga nadalan. Pero ang tao ng bugalon, kag hindi magpasakop sa iya, never get natudluan sa Ginoo sa iyang pagtuytoy sa eksaktong adalan. Ikaduha, nga kinahanglan nato magsalig sa Ginoo, bangon ang Dios masaligan kag siya matutong. Matutong ang Dios. Ang ama sa book of Timothy, even we are faithless, He remain what? Faithful. Ang Diyos niya po natin matutong. Ang ama sa verse 10, sa tanan mo, maginahimo, pinapakita mo ang imo gugma, kag katutong sa mga nagasunod, sa ginapatuman sang imo kasubuan. Ganyan kinahanglanon ni David sa sininga Tinuon, ang pulong. Kaya nakita niya kung ginatuman ko ang pulong, naging matutuman ang Diyos sa akong nakabuhi. Si David malapit sa tagipusoon sang Diyos. Bangod si David matutong na nagasunod sa Ginoo. Kung kisa may kapantahan, kung kisa hindi kayo matuman, pero ang hindi mo ma-depart sa kabuhi ni David, nga kung sa diin nahamutan siya sa Ginoo, bangod, ginakabuhi niya ang pulong. Madagdag man siya, mapalta man siya, balik sa gihapon, tumanon na gihapon ang pulong. Ikapilay man kabisis, nga liwat-liwaton, nga kung sa diin hindi yaman magperpekto sa unang pag-apply, sige lang gapon, gina-apply na kag ginakabuhi ang pulong. Hasta sa ulihin, na naging prinsipyo na ini sa iyang kabuhi, kag nakita bukid sa iyang kabuhi. Bangod nakita naton nga ang Diyos matutong sa tao nga nagasunod man sa iya pulong. So dali nato nakita, kag pamatud-an naton nga si David nagasunod gid sa pulong sa Ginoo, biskan pa may mga kasawayan nga kapaltahan ng obra sa iyang kabuhi. Kagamoy ning rason nga ginaduldul gid sa Dios ang kabuhi ni David, kag biskan pa ang ginharian nga ginhatag niya kay Solomon, wala din laglag, wala din puha, bangod sa pagkamatutong ni David. In 1 Samuel chapter 13 verse 14, ang amal sa pulong, pero hindi na ihapatabo kay may manakita na ang Ginoo nga tawo nga nagakompormisa sa iya luyag, aman after God's own heart. Amo nang butsilyon siyang nagakompormisa sa iya luyag. Kag ginahimo niya ginhimo niya siya sa pangulo sang iya nga katawhan tungod kay wala ka nagtuman sa iyang sugo. Saol, kuhaon ko ang ginharian sa imo, ihatag nakon kay David, bangod nakita nakon kag malapit sa akong kaipusoon nga ining si David sundon niya ang akong mga sugo. At pagkatapos na naging hari si David, ginsunod ni David ang sugo sa Ginoo. Kung kisa may kapaltahan man, pero sundalan gihapon ang sugo sa Ginoo. Balik kag sundalwat ang sugo sa Ginoo. Ang ama sa pulong, sang nagpabili na o kung sang napahalin na sang Diyos si Saul, si David naman ang iya naging himo nga hari bilang amo ini ang ginsiling sang Diyos. May nakita na ako nga tawo nga si David nga anak ni Jesse. Nagakumpurmi siya sa akong luyag. Ano ang nagakumpurmi siya sa akong luyag? Malapit siya sa tagipusoon sa Diyos, bangod arang sugpon sa katapusan. Magatuman siya sa tanan ko nga isugo sa iya. Si Saul wala nagsalig sa Ginoo, nag-umpisa ang pagsanurot sa iyang pagkahari. Pero si David nagsunod sa Ginoo, ginalay-ayan siya sa Ginoo kung paano niya matuman ang mga pagsulugdan at pagpanudluhan sa Ginoo. Gani naging malapit sa tagipusoon si David, bangod kay si David matutong nga nagasunod sa sugo. May kapaltahan, hibi mo na siya, muhiwi mo na siya, Ginoo giyay ko, tudloy ko kung anong dapat na kontrahon, nga makapanglakaton ako sa insakto madalan, muhiwi naman siya. Pag-obra sa kapaltahan, Ginoo, ininsala na akong nga obra, patawara ko, ang Salmo 51 kag Salmo 32, kita mo ng libiyo ni David. Nakaobra sa kalagpasan sa Ginoo pero hindi nakatapusan.
Kundi palugod naman na magbangon naman siya. Palugod naman nga kung sa tipigan ko naman ang pulong. Kay bala ni David, kung hindi niya pagtipigan ang pulong, amoy ni rason nga akong kisa nagadala sa iya sa kalaglagan. Pero kung sundon lang ni David ang pulong sa Ginoo, matutong magaupod ang Diyos para sa iya. Importante nga nagasunod at nagatuman kita sa pulong sa Ginoo. Ang rason, ang isa ka tawo nga madagdag sa sala, ulipunon sa sala kung wala na sa pulong sa iya kasing-kasing na iya ihutan bilang prinsipyo. Ikatatlo, nga ang Diyos masaligan, bangod maluluyon siya nga Diyos, ginpatawad niya si David. Hallelujah! Amo na kapalpakan ni David, pero sa gihapon, ang Diyos natong masaligan, kay bangod ginpatawad niya si David. In verse 11, makita na siya natin kag mabasahan. Kag mabasahan man na siya natin sa Salmo 51, versikulo 1 kag 5. Nabasa pulong, kaluoy ako o Diyos, suno sa imo gugma. Panasa ang akon mga sala, suno sa imo dako, nga pagkabalaka sa akon. Hugasi ako sa akon kalautan, tinlui ako sa akon mga sala. Kay sa tanan nga tinion ginahuna-huna, kag ginaako ko ang akon mga sala. Sa imo langgit ako nakasala, ginhimo ko ang mga butang na ginakabig mo nga malaot, gani husto ikaw, sa imo ginahambal kontra sa akon. Wala ka nakasala sa imo paghukom sa akon, malaot ako, kag nakasala halin pa sa akon na pagkatawo. Balaan ni David ang adahamik nature na ara sa iya, among daladala sa iya sa kalaglagan. Ang bago niya nakabuhi, luyag magsunod sa Ginoo. Pero ang daan na nakabuhi, among halin pa sa bata pa siya. Hindi nga bangod nga ginabaso niya yung ginikanan, nga ang sala sa iya ginikanan na pasa sa iya, no? Because of the adahamik nature nga ara sa iya, wala pa ang bago ang daan nga kabuhi, nga gipahayag ni Pablo, na-experience siya ka ng David. Pero nakita ni David nga dapat siya magsalig sa Ginoo, bangod nakita niya na ang Diyos maluluyon, kag gipatawad si David sa iya nga sala. Masaligan ang Diyos, hindi. Kung ang Diyos hindi masaligan, isa na kasala ni Brother Jairo, pwede niya nakuha ng imulang na taon. Ananias and Sapphira in Acts chapter 5. Ang mga kisa sa aton nga kabuhi, ginaultimo naton, isa man lang kasala, pastor. Pero tungtong naton si Abraham, tungod sa isa kasala. Ang katingaron subong sa Middle East, ang gira subong nga nagkakalingabo, ang paghingabot subong sa Muslim, kag sa mga Kristiyano, kag sa iya mga katawhan ng mga Israelita, bangod sa sala na desisyon ng obra ni Abraham in Genesis chapter 16. Bangod kay Sarah o kay Hagar. Pag ang natabo sa kay Moses, sa isa ng kasala, 40 katuig nilagpalagyo sa Samidyan bago ginahating siya sa paraon sa Ehipto. Kag sa isa ng kasala, sa sala ni Adan kag ni Eva, in Romans chapter 5 verse 12, ang katawhan kag ang sala sa kalibutan o kung ang sala naglapta kag nagapito sa akong tanan. Ganun hindi ka magsilinga, isa mo lang kasala. Kay sa isa ng kasala ni David, nagsarunod ang iyang panimalay. Kaya rin natin nakita nga sa gihapon masaligan ang Diyos biska nakakumitar sila tanan siyang sala. Pero sa gihapon nagtubod ang kaluoy sa Diyos, nakaangkon sila sa kapatawaran kang nakapangalanan pa. Hindi perfecto ang tao, makakumitar ka sa sala. Kay bangod ang mudaan nga kabuhi, upod mo subong, upod mo tulog, upod mo lagaw. Pero ang hambal sa libro sa Revelasyon, ang tao nga nagasinggitan nga balaan ang mga katawan nga kung sa diyan gintubos sa hamili nga dugo ni Kristo. So mga katawan, galing nato sa langit, mga katawan ng mga makasasala, pero gintubos sa hamili nga dugo ni Kristo. Amo nang aton nga assurance nga ginauyakan. Nga ang Diyos masaligan, bangod maluluyon siya, kag ginapatawad niya, kita, kagbiskan pa si David. Ikatatlo, o ika-apat,
Nga ang Diyos masaligan, bangod ang Diyos madinumdumon sa iya saad ng mga promisa. Ang kupinanti sa Ginoo, hindi na niya mabulag. Ang kupinanti niya kay David, hindi na niya mabulag. Sa pagkamatuod, tinistoryahan natin sa natin di kautod. Sa tinion nga magbalik si Kristo bilang hukom, nga kung sa din rapturon niya ang simbahan, kag-upod kita magapanaog, nga kung sa din ang 1,000 na paghari ni Kristo sa sining kalibutan is fulfillment into the Davidic covenant. Tumanon niya kung anong ginsaan niya kay David. Gintuman niya man kung anong ginsaan niya kay Abraham. In Genesis chapter 12, gintawag si Abraham. Pero along the way, 13, 14, sa gihapon ng obra sa kapaltahan, si Abraham sa tubangan sa Ginoo. Pero in Genesis chapter 15, in Genesis chapter 19 and 21, ginarenew ang Diyos ang iyang binanti kay Abraham. Dira natin makita kung paano ang saad sa Ginoo nga iya mga promisa. Basta may kubinanti sa iya ginadumdumon. Amo na nga masaligan naton ang Diyos, hindi siya nga bako subong, kag bako naman sa palabuton. Hindi nga giluwas siya kag hindi niya pagluwason sa madason. Kaya ang Diyos naton wala nagsira sa pagpiling na sa aton. Ang kubinanti naton ang ginakanta na naton o kung ginabasa naton, the covenant of His blood in every communion. Ngayon naman kubinanti sa dugo ni Kristo, na kung sa din ang ara sa iya hamili nga dugo, nga gintubos, amo ini kubinanti sa Diyos na kung sa din, dalon kita biskan pasakyan at kinabuhi, nga hindi ko madulang ang iyong kaluwasan. The covenant of the blood of Jesus. Na ang Diyos masaligan, bangon ang Diyos, matinumdumon sa iya mga saan, nga mga promisa. Sa din na, in 1 King, chapter 11, verse 6. Ang hamal sa pulong. O kung basahon tayo ng verse 14. Malapit ka Ginoo sa mga nagatahod sa imo. Ka ginadumdum mo sila sa imo kasugtanan. Sa diin gindumdum sa Diyos si David. In 1 King, chapter 11, verse 6. Sa sini nga paagi, naghimo si Solomon sa malain sa panulukan sa Ginoo. Kita mo ang libro sa manugwalik. Doon kabuhi ni Solomon, nag-isiwasi. Kita mong pagsarurot sa iyang kabuhi. Nganaangkon niya, nag-fulfill yung tanan, nagtrabaho yung tanan, pero mapakadto lang siya sa lugar sa mga patay. Na ang tanan, ng pagkabuhi niya, silalom sa kadlaw, doon kaakay lang, mawala siyang pulos, wala siyang pulos, wala siyang pulos. Kaya mo yung kabuhi ni Solomon. Sa tigulang na siya, din paandaman siya sa Ginoo. Solomon, hindi ka magpangasawa sa laing nga rasa. Kaya inang imong ipangasawa, ang unang rason nga magliso ang imong tagipusoon sa akon, kag magsimba ikaw sa ibang na Diyos. Wala ka nagpati si Solomon. Pero ang kaluoy, kag pagdundon sa kubinanti sa Diyos sa kabuhi ni Solomon, hindi bangon sa iya, bangon kay David. Sa panulukan sa Ginoo, wala siya magsunod. Singgugos sa Ginoo, hindi pareho sa ginhimo sa iya amay na si David. Gani ginhimo sa Ginoo, pag-abot sa verse 13 in 1 King chapter 11. Pero hindi ko pagkuhaon ang bugos na kinaharian sa iya, kundi bilinan ko siya sa isa ka tribo, kundi sa akon ngalan, tungod sa akon alagad na si David. Ang promisa sa Diyos sa kabuhi ni David, ginadundon niya hastasama. Ang rason nga subong, wala sa katapusan na may nagabulos sa paghari halin sa linyaga ni David bangod sa kubinanti kag promisa niya sa kabuhi ni David. Ang iyang kabataan na wala nagsunod sa Ginoo, sa gihapon hindi rason na kuhaon sa Diyos ang iyang kubinanti sa iyang amay. Bangod sa iya alagad niya si David, nagpabilin ang ginharian sa Israel. Ginhatag sa Ginoo ang 11 ka tribo o kung ang 11 ka ginharian sa iya nga soldado ni David. Pero may pabilin ang Diyos ng isa. Naibilin nga ipulpil ni Kristo sa iya nga pagbalik. Ang hambal kong kagina is Abrahamic or Davidic covenant. Ano man ang promisa sa Diyos sa aton, sa imo, sa atong tanan, matutong ang Ginoo nga masaligan na kung siya nagsaad, iya ginadikuman. So, ang translation natin, not only the help we need comes from God. Ang verse 1 to 7. And our God can be trusted
in verse 8 and verse 14, Baroso, trusting God bring us victory. Kung nagasalit ka sa Ginoo, makaangkot ka doon sa kadalagan. Sa kabuhi ni David, may nilista ko din. Nga kung sa din, madamo ang kadalagan na angkot niya sa iyang kabuhi. May 4 kag 5 ang kadalagan na angkot niya sobra pa. Kung sa bulit sa Ginoo, nga siya nagabulit sa aton, ang assurance ni David, kung nagasalit ikaw sa Ginoo, may ara din niya kadalagan. In verse 13, basahon naton. Magakabuhi siya nga may nuswagon kagang iya mga kaliwat, magapadayon nga magaistar sa duta sa Israel. Kag in verse 15 kag 20 yung pahayag ang kadalagan ni David bangod kay nagasalig siya sa Diyos. Bear with me. Lapit na lang. Anong kadalagan ng angkon ni David? Bangod nagsalig siya sa Ginoo. Trust in God brings victory. Una, in times of danger. In time of danger, habala sa verse 15, sa imo ako pirmi nagadangog kay ikaw ang nagaluwas sa akon sa katalagman. Ang kaaway ni David nagabutang sa Sion, pero sino nagaluwas sa iya sa katalagman? Ang Diyos. Amon kadalagan ni David, kadalagan batok sa iya mga kaaway. May Diyos siya, hindi makita, nagabulig siya. Nagahimo sang trap ang iya mga kaaway. Pero ang ginoobra nga trap sa iya mga kaaway, ang Diyos nagabulig siya. Ginaluwas siya, permi, si David. Sa imo ako permi nagadangog, kay ikaw ang nagaluwas sa akon sa katalagman. David trusted the Lord to protect him. Kung nagapangayo ikaw sa pagprotektar sa Ginoo, makaangkon ikaw sa kadalagan bangod siya magaprotektar sa imo. Not only in times of danger, but also in times of loneliness. Maninay, ara ikaw sa senaryo ako sa dili, kay isahanan, si David, makasimpatiya sa iyo. Ang hambal ni David sa versikulo 16, talupangda ako kag kaluuyi, kay nagaisahanon ako kag ginapigos ang 3 kabataan ni David. Si Absalom, si Abnon, si Adonja, o kung si Adonai, sa Hiliganon, nagkontrabatok sa iya. Ang iya masuod nga abyan, bisna pasiguab, nga pinakais ganan niya nga soldado, nagrebelde batok sa iya, nagkampig pa sa iya nga bata. Ang iya manuglaygay nga si Ahithophel, amo pa ang nagkontra batok sa iya, kani pangamuyong ni David, Ginoo himuha nga kabuangan ang laygay ni Ahithophel. Ginabando naman siya sa iya bata, sa iya masuod nga abyan, sa iya nga manuglaygay nga malapit sa iya. Pero dali nato makita nga kung sa diin ang Diyos nagaulong ang nagaupod sa iya. In time of loneliness. Ang hambal sa Salmo, chapter 27, verse 10, though my father and mother forsake me, the Lord will receive me. Hindi man ko pagpatunon sa akong amay kag si Eloy, pero ang Diyos ang magabatong sa akon sa tilion nagpalagyo sa sagat. Nagpabuak-buang siya, himbilin niyang iagniganan. Wala siyang may nag-unong siya, mga kriminal, mga tao na hindi makabayad sa utang. Among ipanguluhan ni David. Bangod ang Diyos, among nagdawat na nagbulig sa iya. Amo na sa kabuhi na mo ni Mrs. hindi kinaka mag-depart kay panundong sa iya. Nga ang rason nga ginagamit kita subong sa Ginoo, hindi bangod sa akon o kung bangod sa imo. Hindi paggamita at pagkuha ang himaya sa Diyos na hindi ikaw ang nagtrabaho sa iyo. Kaysa tinion nga nagapinawan ako sa bulig ang akong abyan, ang akong utod, ang akong asawa, wala sang bisan isa nga nagbulig sa aton, pero ang Diyos ang nagbulig sa aton. Wala kaging baton. Bisa ng barangay sa una, kinasuka ko. Pero ang Diyos ang mo ang nagdawat sa aton. Sa sininga simbahan, our motto is to redeem, not to condemn. Saka ako sa Father's House, tuod din yung istorya. Wala kami yung bato ni Mrs. Bakit hindi pa kami dati kasal. 3 kabulan ang nagligad, may nagkobra sa akin sa Pastor Yele. Pas may isa ka pamatanong na nagsaka na sa sila simbahan, bakit hindi pa kami kasal ni Mrs. Wala kami bato. Siguro siyang pastor. Sabi, hindi ko yan. Pero pangalutan ko siya hindi. Pero sa grasya sa Ginoo, kinbatong kami sa sininga simbahan, diri kami
save us? Si Mama karon hindi sila dapat patunon kag patawaron, pero mahaba ang Ginoo sa imo. Brother Israel, sang una hindi ka man dapat patawaron kag higugmaon, pero yung baton kag higugma ko ikaw. Kag amoy na ang paghigugma nga magkamanipistar sa iba nga patunon man nimo ang iba. Hindi man sila pagpatunon sa iba, pero ang Diyos sa gihapon nagabaton kay David. Ginaban na sa iya panimalay, sa iya abiyag, sa iya rasungod, pagid nga manuglaygay, pero never did nga ginpalagyuhan siya sa Ginoo. In Psalms chapter 21, sa nagkakomentar sa sala si David, wala siya nagpalagyo. He never ran from God, kundi nagdangog siya kag ginako iyang pagtahan sa Ginoo. Kagamatamag na ginalay-ay siya sa Ginoo, ginagahit liwat sa iyang kahimayaan. Ang ato niya na Diyos is a God of restoring. I-restore niya ka. Pero ang Diyos sa kalibutan, iya ka nga torturon, iya ka kondinaron, iya ka bukon. So muna nga ito nakita diri sa kabuhi ni David nga kung sa diin, in time of loneliness, ang Diyos ara nag-alay-ay sa iya. Ikatatlo, in times of broken heart. Sino din broken heart sa aton? Ang kabuhi ni David, broken hearted man siya. Nagdamo pagid ang akong mga kalisod sa kasing-kasing, pilwaya ako sa akong pagpalibog. Kaya naman sa Salmo, in Psalms chapter 34, in verse 18, the Lord is near to the broken-hearted and save the crushed in spirit. Amin yung kabuhi ni David. So, gin-share natin sa Bible study, at gin-share man natin sa prayer meeting. May tatlo ka point nang nakita sa kabuhi ni David. Sa time na broken-hearted siya, it is the time of his turning point. Ginpaliso, ginpalubag sa Diyos ang iya mga balas kag mga dalanon nga ihilayo siya sa mga tao nga hindi masaligan kag hindi maayo nga influensya para sa iya. Sa atong kabuhi may mga turning point man. Ginapahilayo ikaw, ako, sa mga tao nga hindi maayo nga nag-influensya sa aton. Not only the turning point, but also sa kabuhi ni David is the breaking point. Do kaanay ka sa isa ka kulon, sa kamot sa isa ka maghimo sa kulon nga ginguba. Do hindi mapuslan, pero amat-amat nga ginasimbo liwat. Breaking point na sa imo nga kabuhi tinuod kasakit ini sa akon. Do hindi ni siya maayo para sa akon. Hulta lang kay nagatrabaho ang Diyos. Ngayon na siya kahimuon kung paano nga maging matao ikaw kabisel na gamiton sa iya kahimayaan. Broken point na. Masakit man kung kisa na kinila po sa atong nakabuhi. Pero broken point na that will bring healing. Magdala na siya sa tayo sa atong nakabuhi. Kaya ikatatlo is the viewpoint. Ang ginambal ko sa imo nga Psalms chapter 21, ang paghanduraw bala nga viewpoint, aray ko ni ginalantaw ko na lang kung anong kabuhi ko sa una. Kung sinanay ko rason pa, pambalong mo, kung pabalikon ko sa daan akong nakabuhi, ang mga naagyan ako sa nagliligat, kung hindi sa bulig sa Ginoo, natumbalan ako. Dili nato nakita ang viewpoint. Balikan nato ang daan nato nga nagliligat, ginahanduraw mo ang ginobra sa Diyos sa imo kabuhi. Bangod sa sining, hindi maayo ang sitwasyon kung paano maging buligan, gintawad sa Ginoo. Viewpoint na. Kagay katatlo, o panikapat, in times of regret, sorrow, and repentance. Mag-angkon ka sa kadalagan. Talupangga ang akon mga pag-antos, kag patawara ang tanan ko masala. In Psalms chapter 31 and 20 and 51, basaha is the prayer of repentance. Kagpay, diri kita magadulog. In times of fear, sa kahadlok, nga halitan sa sakiyang at away, diri nato nakita tanawa kung daw ano kadamo ang akong mga kaaway kag kung daw ano ang ilang pagdumot sa akon. Tipigi ang akon kabuhi kag luwas ako. Hindi ako pagpabayi kay sa imo ako nagapangayo sa pagprotekta o protection. Nakaangkon sa kadalagan si David biskan pa sa kahadlok na iyang napakatubang. Yan isang nagsulat sa Salmo 23. Insuguran ko lang sa versikulo 4. Ang bali David, even though I walk through the darkness valley, I will fear no evil, for you are with
and your staff they comforted me. Piskat pa maglakad si David sa latagon, nga may kahadlok, may mga siod, ang iya mga talanon, hindi siya magkahadlok, bangon, ang Diyos kaupo niya. May nagagiya pa sa iya, ang sungkod, kagang baston, ang nag-aalay ay sa iya, ginapipi. David! Daw medyo malasi ka ni Mutalagan, hinay-hinay lang. David! Daw kaliwas ni Mutalan. Pati ko na siya sabihan. Ginagiyahan na siyang sungkod sa Ginoo. Ngayon, sakto madalang niya ngayon mga pagkalaktan. In verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemy. You anoint my head with oil, my cup overflow. Kung siningon, grabe kalipay ni David sa presensya sa iyang mga kaaway. Ginagpadunggan sila sa Ginoo. You prepare a table before me. Duwala na, either victory or reconciliation. Maging matinalag kung ikaw batok sa iyong mga kaaway. O kung may pag-reconcile sa isa kag isa. Ang imo kaaway sa una, maging abyan mo sa buong, magamit mo pa, kag makaupod mo sa pagpangalaga. And you anoint my head with oil. You are protected by God. My cup overflow. Kung siningon sa my cup overflow, nagawas-awas ang imo mga kalipay. Bangod sa kadalagaan na ginap-experience sa imo sa Ginoo, batok sa imo mga kaaway. Kaya nga pala David, ang ipagpupunod sa verse 6. Surely your goodness and love will follow me all the day of my life. I will dwell in the house of the Lord forever. Gani Ginoo kung paano ako ginbuligan, ginproteksyonan, gintatap, ginalayay, balaan ako nga imo kaayo gugma magapadayon sa bugos naton nga kabuhi. Kag magapuyo ako sa imo balay alampuan sa wala sa katapusan. Ang kahadlok ni David, God is in charge. Siya in charge sa kabuhi ni David. His enemy are increasing and his fear is severe, but God will take care of everything. Palakpakan ang Ginoo. Sa imo nga kabuhi, madamo man sa nagahingapon, kagdamo ka man sa kaaway. Pero ang Diyos ang in charge sa sinaga kabuhi, nga siya magatatap, mag-alay-ay kang magabulig sa imo. God will take care of everything. Just continue in serving the Lord. May ari kita diri nga makita ka summary sa atong minatunan. David survived this trial because he believed this three principle or the unwavering assurances. Ano ng three principle? The help we need comes from God. Our God can be trusted. And trusting God bring us victory. As part of my conclusion, if we trust God, He will help us. And if we trust Him, we will bring, or God will bring us victory in every battle sa atong kabuhi. Hindi ko magpati nga misa katapong nga nagasalig kag nagatuo sa Dios pabayaan kag ibadula sa Ginoo. God will never leave us nor forsake us in the book of Hebrew. Hindi kita papabayaan. Maging madinalang kundin ang isa katawo nga nagasalig sa Ginoo. Trust Him. God bless ICMCB. Ginoo, salamat gid sa kabuhi ni David na ihimplo namon nga suludan. Madamo sa kaaway na nagahingabot sa iya. Nagaubras ang siod sa tagsa niya ka mga dalanon nga katuyuan para pakahuyan siya kag makita ang iyang kalupigan kag pagkusmod sa iyang kabuhi. Pero dili namo nakita na kung sa diin ikaw ang nagbulig kag nag-alay-ay sa iya. Kag nahantupan niya ang prinsipyo nga nagkahisog siya sa pagpangalagad nga nagapanindugan nga ang iya bulig halipid lang sa imo. Kag ang imo pulong nagapahayag nga kung sa diin ang tao nga nagasalig sa imo, imo gid buligan. Kag kung nagasalig man kami sa imo, makaangkon kami sa kadalagan. Amoy ning ibilin ko sa imo mga katawhan nga prinsipyo nga ila uyatan sa ila nga pagkabuhi. Wala kami sa ibang pangasaligan kundi sa imo gid lang. Kani buligi kami sa among pagpanglataton nga hindi
kami malupig sa kamong kakaaway. Kundi Ginoo nagasalig sa imo, hindi gid mo ilan. Ini nga akong pangamuyo, na may pagpaubos akong kasing-kasing sa imo bilang ang kadayawan, kag ang tanan